Ikaw ba si Ye Qingyo? Kalokohan, sinong nagtanong sa iyo na kumuha ng pagsusulit? Tumabi ka na lang muna. Siya at tagapagturo ng pagsusuri ng dugo na si Liu Heng. Bakit? Bakit? Oh, hiniling ko sa iyo na maghintay. Matiyagang maghintay. Ikaw. Ako ang exam instructor, bakit kailangan ko pang ipaliwanag sa iyo, isang talunan na pinakamabilis na natanggal sa 4 na sunod-sunod na beses. At napangiti ang mga hanggal na nakakita. At nagsalita si Ye Qingyo, oo naman, ang lalaking iyon ang nasa likod ng mga eksena. At lumapit si Ye Qingyo sa hanggal na tagapagturo at sinabi niya, sigurado ka bang gusto mo talaga akong maghintay? Oo naman. Naglakas loob ka pa ring tanungin ako, kahit mag-isa ka, at kailangan mo akong hintayin hanggang dulo. At napasabi na lang din si Ye Qingyo ng mabuti at umalis na siya at tinitig sinang maghanggal at pinag-uusapan. At si Ye Qingyo ay masagang naghihintay. At nagsalita na hanggal na tagapagturo na si Liu Heng na bigo. Ipagpatuloy ang pagtatasa sa susunod. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. At sa ikatlong araw, ang ika-4 na araw, ika-10 araw. Huling araw para sa pagpasok sa White Deer College ang nagawa na lang ni Ye Qingyo at nagtiis. At pinag-uusapan siya ng maghanggal ay tungkol kay Ye Qingyo na hindi pumapasok sa paaralan at namatay ang kanyang mga kamag-anak sa logistic. Natanggap niya ang Brass Medal of Valor, pero hindi siya ang orihinal na may-ari. Pagkatapos niyang maging 14, aalisin ng City Lord's Mansion ang badge na ito. At may nagsabi ng wow Diyosa. At may bigla tumawag kay Ye Qingyo. At sasabay sabi, balita ko nang gugulo ka na naman. Xiaohan. Childhood sweetheart, tagasunod ni Ye Qingyo noong bata pa siya. At ngayon, huwag masyadong mapagmahal. Tawagin mo akong Jiang. Xiaohan. At biglang nang salita ang dalawa, hanggal hindi ba ito ang kagandahang si Jiang Xiaohan mula sa White Deer College? Balita ko napakaganda din ng kanyang mga grado, para siyang Diyosa. At sabay sabi ni Xiaohan na galit. 4 na taon na ang nakalipas, Ye Qingyo, bakit hindi mo matanggap ng tapat ang iyong kapalaran at makontento sa pagiging ordinaryo? At sabay sabi ni Ye Qingyo, kaya't narito ka upang pag-usapan. At tumalikod at aalis na sana Ye Qingyo. Pero nagsalita si Xiaohan. Kung walang talento sa martial arts, kahit anong hirap mo, wala itong silbi at magiging katatawanan ka. At sabay humble. Alam kong napakagaling mo noon, pero pambata lang ang mga iyon. Ngayon, huwag mo nang gamitin itong paraan para manggulo. At napasabi na lang si Ye Qingyo nang nakuha ang iyong atensyon. Masyado ka bang nag-iisip? At sabay sabi ni Xiaohan, garantisado, talagang ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan. Baos dahil bumagsak ka sa assessment pagkatapos ng lahat, ikaw at ako ay hindi na mula sa iisang mundo. At tuluyan umalis na si Ye Qingyo at sigaw ni Xiaohan, tumigil ka. At sabay habol ni Ye Qingyo, maghintay at tingnan lamang. At habang sarap na tutulog ang hanggal na tagapagturo, sinabi ni Ye Qingyo. Hello, examiner. At nagising ang hanggal at sabay sabi, anong meron? At nakiusap si Ye Qingyo, maaari ba akong kumuha ng pagsusulit ngayon? Sinabi ko sa iyo, basta may isang tao kailangan mo akong hintayin. Hindi ko sinabi kung gusto kong sumali o hindi, ang taong nagdagdag ng pagsusulit. At sabay humble ni Ye Qingyo, pero ayoko nang maghintay pa. At dumating ang hanggal, binugbog ni Ye Qingyo at sabay sabi, dahil lang sa ugali mo sa pagtuturo at masamang ugali, hindi ka karapat-dapat na pumasok sa White Deer Academy. At sabay harap ni Ye Qingyo, ikaw na naman. Gusto mong masampal. Umalis ka. At nagsalita ang hanggal, sa tingin mo ba natatakot pa rin ako sa'yo ngayon? Si Liu Hua, bilang 1,300 sa pangkalahatang listahan, ay ako, at sino ka sa tingin mo? Sabay sabi ni Ye Qingyo, tanga, 1,300 maglakas loob na maging mayabang sa pangalan. Hindi ko alam na magsisisi ka sa tinatawag na scumbag teacher, at sa lalong madaling panahon gagawin ko, hayaan mong magkusa na humingi sa akin ng pagtatasa, at umalis na si Ye Qingyo.
At nasalita ang Hangul na tagapagturo na ikaw brat, tumakas ka sa pagitan ng iyong buntot. Ikaw ang mayabang. Hayaan mo akong magmakaawa. Baliw ka yata talaga. Meridian Rank Test Examination Room. Meridian Bronzeman. Sa panahon ng pagsusulit, ang mga kandidato ay kailangan lamang na pindutin ang kanilang mga kamayang likod ng Meridian Bronzeman, maaari mong subukan ang antas ng mga Meridian. At binigay ni Ye Qingyo sa examiner ang kanyang number. 8,888 Ye Qingyo. Hindi ka pa kasali sa pagsusuri ng dugo pagsusulit sa pagtatasa ng gas. At sabay sabi ni Ye Qingyo gusto ko munang kumuha ng Meridian test. At ang sabi ng examiner ang iyong pangalan ay Ye Qingyo, tama ba? Nabalitaan kita, pero iba ako sa kanila. Gagawa ako ng exception ngayon. Good luck sa iyo. At sabay sabi ni Ye Qingyo para sa mabilis na pagpapala salamat sa pagtuturo. At habang papunta si Ye Qingyo sa likod ng Meridian Bronzeman, ay agad niya nilagay ang kanyang kamay sa Meridian Bronze at naghihintay at nagulat siya nang umilo ang Meridian Bronze na malakas. At nagulat ang lahat ng tao nakita at sa sobrang gulat ng examiner lumaki ang kanyang mata. At mas lalong lumiwanag ng sobrang lakas. At napasabi na lang si Ye Qingyo ang mga meridian ng tao ay nahahati sa 4 na baitang, kung saan ang mga gintong meridian ay nasa pinakamataas na grado. Ang mga taong may mga meridian ng baitang ito ay maaaring magsanay ng paglilinang na may 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. At nagulat ang maghanggal at sabay sabi imposible, paano ito posibles? At habang nag-iisip ang examiner sabay sabi hindi lang ito isang golden bloodline, makakasama sa kanya kung kumalat ang balita. Kung masyadong nakakasilaw ang pag-uugali ng batang ito. At biglang tumayo tapos na ang assessment. Ang candidate no. 8,888 Ye Qingyo ay may golden meridian rank at nakapasa sa assessment. Malinaw kong nararamdaman na may stamina pa ako. At mapit si Ye Qingyo at nagpasalamat sa examiner. At sabay sabi ng examiner mukhang bubuo na naman ang ating White Deer Academy sa taong ito. At nagsalita si Ye Qingyo sa tingin ko rin ay isang henyo ako. Hahaha, ito ay talagang kawili-wili. Maaari kang pumunta sa susunod na hakbang, little guy, ito ay nasubak na. Silid ng pagsusulit sa pag-unawa. At habang tinitignan ni Ye Qingyo at agad niyang hinawakan ang nasa harap niyang bagay at ilaw ito ng sobrang lakas. At nagulat ang lahat dahil ang member no. 8,888 Ye Qingyo, unang niranggo sa ika-9 na baitang ng pagsusulit sa pag-unawa, pumasa sa pagtatasa mula nang magsimula ang mga pagsusulit sa White Deer Academy. 3 estudyante lamang ang nakaabot sa antas ng Jiuyan Huakai, mga kandidato. At mas nagalit ang Hangul sabay sabi bakit ito nangyayari. At Ye Qingyo at pumunta sa kwarto ng pagsubok sa pagtitiyaga. No. 8,888 Ye Qingyo, na may tiyaga na makayanan ang bigat ng 9 na bundok, ang talento sa ika-9 na antas at talento sa unang klase, ay pumasa sa pagtatasa. At biglang tumayo si Ye Qingyo at nagulat ang lahat at napasabi nag-Gengo examination room. At nagulat ang Hangul na tagapagturo na sabay sabi si Ye Qingyo ay first class root bone, pumasa sa assessment. At nabitawan niya ang iniinom niya at sabay ito ay imposible. Biglang nagulat Hangul na tagapagturo na ikaw, nakita mo ba talaga ito ng malinaw? Totoo. Narinig ko na ikinaalarma pa nito si Kong, mahusay na aral At sa lugar para sa pagtatasa ng karakter makikita si Ye Qingyo na nakatayo sa loob ng karakter. Oo, iba't ibang tao ang may iba't ibang adhikain para sa martial arts. Ang iba't ibang mga puso ng martial arts ay mag-trigger ng iba't ibang mga mental statue upang lumiwanag ang panahon at biglang lumiwanag ang isang rebulto sa harap ni Ye Qingyo. At dumating si Xiang Buyinran ang pumatay at bumiyak sa rebulto ni Shire. Gusto ko ang decisiveness at fearlessness sa pagpatay, hahaha. Unang baitang punong guro na si Kong. Kung ikaw ba si Ye Qingyo?
Mukhang tama nga ang naging hatol ng matandang dekano noon. You are welcome to be admitted to White Deer College. At nagulat ang lahat ng tao sabay sabi espesyal na inaprubahan si Ye Qingyo na pumasok sa White Deer Academy. Ay nako! At nagpasalamat sa Ye Qingyo sa pagtuturo sa akin sa Confucius Institute. Ngunit ngunit may isang bagay pa rin na hindi pa naipapasa ng alagad, kaya natatakot siyang hindi ito makakapasok sa akademya. At sabay salita ni Xiang Buyinran, "Oh, meron bang ganyan? Ano nga ba ang nangyayari?" At biglang dumating ang hanggal na tagapagturo na sabay sabi, "Kuya Ye, matagal na kitang hinahanap banibiro kita kanina sumama ka sa akin kumuha ng blood gas test." At nagsalita si Xiang Buyinran, "Ikaw. Sabihin mo sa akin, bakit hindi pa kumukuha ng blood test si Ye Qingyo?" At biglang kinabuhal ang hanggal na tagapagturo na at hotel na nagsalita. Kaya si Ye Qingyo na lang ang nagsalita, "Hindi ko alam na. Magsisisi ka sa tinatawag na scumbag teacher. Soon I will let you take the initiative to ask me for assessment." Sabi ko gusto kong lumuhad ka at magmakaawa sa akin. At lumuhad agad hanggal na tagapagturo na at marami tao ang nakakite. Ang kahulugan ng shire ay palaging malinaw na makilala ang pagitan ng sama ng loob at hindi pagiging banal na ina. Dapat bayaran ng bawat isa ang kanilang mga aksyon. Nagsalita ang hanggal na tagapagturo na habang nakaluhod at sabay sabi kay Ye Qingyo, "Pakawalan mo na ako. Kapatid na Ye, mangyaring pakawalan mo ako. Handa akong kunin ang lahat ng iyong mapagkukunan at gasto sa pagsasanay para sa susunod na 4 na taon." At ang sabi ni Ye Qingyo, "Kahit lumuhad ka bago ako matapos magsalita, hindi ako kukuha ng blood test. Ang mga taong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging guro sa White Deer Academy. Itatago kitang biktima. Baka may iba pang bata mula sa mahihirap na pamilya." Sabi ng hanggal na tagapagturo na huwag lampasan ang mga bagay. Ako, ay miyembro ng pamilya Liu kung tutuusin. At sabi ni Ye Qingyo, ako ay isang tao na mahilig gumawa ng mga bagay sa pagiging perpekto. At nagsalita si Xiang Buyinran pagtuturo bilang isang mag-aaral ngunit ito ay nawasak dahil sa personal na sama ng loob espesyal na pagsusuri para sa mga bata sa luban nito ay talagang isang hindi mapapatawad na pagkakamali. Mangyaring magbitiw sa iyong sarili. At lang inuntog ng tagapagturo na ang kanyang ulo ng malakas at sabay sabi, "Ginoong kong, mahigit 30 taon na akong nagsumikap sa akademya ng walang anumang merito. At gumulong." Ang hanggal na tagapagturo na at nagulat ang mga tao. At noo ka ni Xiang Buyinran balikat ni Ye Qingyo at sabay sabi, "Gumawa ng mabilis na comics sapat na ang score mo para makapasok sa white blood gas test. Pwede mo na lang i-report bukas, Dear Academy." At sa gabi ginanap ang dito at pinakakilalang pribadong club sa buong lugar sa ika-4 na baitang. Ito ay isang lugar para sa mga maharlika upang palawakin ang kanilang mga pakikipag-ugnayan at koneksyon sa lipunan. Bauzi Comics Bauziv.com. At sa loob ng hall sa Gusali Xiaofei, huli ka. 5,557 noble gold, medyo pamilyar. At nagsalita si Ye Qingyo ng "Let me introduce, ito si junior sister Jiang Xiaohan na nakapasok sa top 20 sa Loming list." Jiang Xiaohan. Matuwa ng hanggal at sabay sabi, "Maaari bang pumunta dito ang isang sibilyan?" At nanahimik na lang si Jiang Xiaohan. Nabalitaan ko na nagpunta si senior brother Xiaofei at junior sister Xiaohan sa admissions examination room. Nakatagpo ka na ba ng anumang bagay na kawili-wili? Walang interesante, ngunit nakilala ng junior sister na si Xiaohan ang isang matandang kaibigan mula sa nakaraan o. Sino ang isang matandang kaibigan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Isang dating kalaro, nagpasalamat siya sa kanyang galing na wala ang iyong isip pagkatapos tumama sa isang pader nang makita kung gaano siya kaawa-awa, binigyan ko siya ng ilang salita ng payo. Matawa ang dalawa hanggang sabay sabi, "I don't know what this idiot's name is. Sabihin mo sa akin at marinig ng lahat, haha." Sikat na sikat ang lalaking iyon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ganoon kaganda ang kanyang reputasyon. Ye Qingyo ang pangalan niya.
At kill sa pagtawa ang dalawang hanggal at nagulat hindi ba nila alam ang nangyari kaninang hapon. Tinatawag siyang number 1 genius kapag sineseryoso niya ang biro ng matandang Dean. Nakakaawa naman. Isa lang siyang loach na nangangarap na maging henyo, pero halos mabaliw na siya sa pangangarap na tumalon sa Dragon Gate. At may dumating at nahimik at nagulat ang lahat ng nakakita at papalapit sa kanila Ye Qingyu. Bye! Yu King, ngayon ang numero 1 diwata sa White Deer Academy, ngayon ay isa sa 3 presidente.